What's up mga kap? Andito po tayo ngayon, Kap Aris Olea, at magbibigay tayo ng 4 basic tips para sa magandang picturan sa mga kabundukan. Ang haba ng title natin, ano? Ba't nga ba natin ginagawa to? Ito po ay gagawin natin para mag-share ng ating konting nalalaman para naman sa ikagaganda ng ating picturan, ano? Kasi para mabigyang hustisya yung mga marunong kumuha ng picture at para kapag sila naman ang kinukuhanan, nasa maayos na kalagayan. Ano po? So, without further ado, let's get it on. Tip number 1. Igitna mo, beshi. Center mo naman, please. Diba? Para maigitna mo ang kinukuhanan mo, kailangan malaman mo kung sino si subject number 1. Si subject number 1 ay si beshi. Ngayon, meron tayong tinatawag na subject number 2. Yung subject number 2 is yung object or yung lugar na kung saan yun yung pinuntahan nyo. Okay, for example, Tapulaw, umakyat kayo sa Tapulaw. Ang pinaka-object na tatargetin sa Tapulaw is yung kilometer 18 marker. Ano po? Ngayon, may damo-damo na ako. Ngayon, eto si subject number 2 at ito si subject number 1. Kapag kumukuha tayo ng picture, mga beshi, igitna natin. Ayan ganyan. Nasa gitna ng frame. Hindi ka kukuha ng nakaganyan, na kung saan, nakikita mo ba itong part na to? Lagyan nga natin ng crosshair. Ayan, kita mo naman, nilagyan ko na ng crosshair para lang magkaalaman na nasa gitna, Kitang-kita. Ngayon, paano kapag lumayo si beshi, kunyari, lumakad siya dito at kunyari, nag-iinarte. Mga kap, ito, hindi to gitna, Ang gitna niyan, andito, Ikaw ang mag-a-adjust, mga besh. Paano kapag humiga si beshi? Kunyari, nag-iinarte si beshi, si subject number 2, nandito ginitna mo si subject number 2. Tapos, ito namang si beshi, humiga, kunwari nagpatay-patayan, ganyan, bulagta, kasi sobrang pagod na pagod. Pag humiga si beshi sa ilalim ng kilometer 18, which is yung subject number 2, hindi po ito ang sentro, Hindi po ito ang gitna, mga kap. Lalayo ka, syempre, para mahagip yung pag-i-emote ni beshi. Kasi humiga siya, umeport yung tao na magmukhang engot doon nakahiga sa kilometer 18, tapos hindi mo igigitna. Next example, siguro umakyat kayo ng sipit ulang. Syempre, si beshi, picture. Andyan si beshi, tuwang-tuwa. Nasa gitna ng mga bato. Si subject number 1 at si subject number 2. Ganito po ang pagsentro ng kuha. Hindi yung i-zoom mo, ay, Kap, nasa sentro naman si subject number 1, which is si beshi natin. Sentro nga. Asan si subject number 2? Di sana, nagpictura na lang kayo dyan sa bakuran nyo. Bato-bato lang, may mga bato-bato dyan na malapit. Isama natin yung buong subject number 2, which is yung land formation ng sipit ulang. Ganun din po, same logic applies sa Gungal Rock ng Mount Ulap. Igitna nyo ay yung crosshair, di ba? Nakikita nyo? Yan po ang gitna, ang paggitna ng framing. Huwag kang kukuha ng nakaganyan, mahagi pa yung pila ng Mount Ulap. At ngayon ay dadako tayo sa tip number 2. I-focus mo. I-focus natin. Meron ng automatic sensor ng ating mga cellphone para masabi sa ating camera na ito yung subject namin. Alright? So, paano ba natin make sure na mapofocus natin yung ating subject? So, si subject ay si beshi, number 1. Okay? Si subject number 2 is yung background niya. Ngayon, kapag hawak nyo ang isang cellphone at tinutok nyo na to kay beshi, okay? Nasa gitna na siya, di ba? Ngayon, i-click nyo lang si beshi para mag-autofocus. Para ma-make sure lang na sa kanya nakafocus. Kasi kapag nakafocus ang isang subject, may dramatic effect. Ganyan, mabublur yung background niya at ang focus ng camera ay nasa kanya. Ang linaw niya, beshi. So, mas aangat siya dun sa background or sa foreground.
background is yung nasa likod niya, foreground is yung nasa harap niya. Kunyari, merong nasa harapan niyo na bulaklak, katulad nito, sa kanya nakafocus. Kasi, ang mangyayari niyan, kapag ang focus ay nandun sa foreground, tapos yung foreground o yung bulaklak na nasa harapan nyo, yung nakafocus, ang mangyayari kasi niya mga beshi, is si subject number 1 is magiging blurred din. Si bulaklak ang pinicturean nyo. Ganon din ang mangyayari mga beshi kapag si subject number 2 o yung background naman ang nakafocus sa picture, si background yung sharp, at ang mangyayari dito ay yung foreground ay blur at pinakamasaklap, blur din si beshi. Kawawa naman, 'di ba? At ngayon dumako naman tayo sa pangatlong tip natin, Tip number 3. Beshi, artehan mo ng konti. Artehan mo. Ang usual na ginagawa ng karamihan is ito si subject number 1. Ito si beshi. Ang karamihan na ginagawa natin is casual lang. Papicture ako, eto, pipicturean natin. Hahawakan mo yung camera, tapos, effort naman tayo ng konti. Artihan mo in a sense na kunin mo yung low angle shot, ibaba mo yung camera, may iba yung perspective at magkakaroon ng interesting framing. Ganun din kapag ginawa mo ay pataas mo siya kinunan, iba yung nakakapayat, okay? Artihan mo, humanap ka ng ways para maging artistic as long as, again, nasa gitna at nakafocus. Isang way para artihan mo yung kuha mo is, for example, si beshi subject number 1, which is si beshi, at si subject number 2 is yung Sea of Clouds. Igigilid mo ng konti yan. Okay, bibigyan mo siya ng space. Dito papasok ang tinatawag natin na rule of thirds. Sa personal kong pagkakaintindi at in layman's term, ang pinaka-basic na explanation na kaya kong ibigay is dapat papasok si subject 1 or si subject 2 sa either tatlong box na to. Ito yung rule of thirds. Sa rule of thirds, isipin nyo na lang equally divided tong siyam na box. Kailangan si subject 1 ay makakapasok doon sa at least tatlong boxes. So kung dito mo siya ipupwesto, pasok siya sa rule of thirds, maganda siyang tignan. Kung dito mo siya ipupwesto, ito yung sinasabi ko sa'yo, nakasentro, pasok siyang tignan. At kung dito mo naman siya ipapasok sa tatlong box sa kaliwa, pasok siyang tignan. So, same rules apply kung close up ang kuha mo. Si subject number 1, si beshi. Si subject number 2, si Mayon Volcano. Hindi ko yata ng video ng hustisya to. So, si subject number 2 o si Mayon Volcano, ilagay mo, papasok siya, well, technically, background siya, papasok siya dun sa 1, 2, 3 na box. At yung subject number 1 mo is papasok dun sa 6 na box. So, that means, ina-allocate mo yung tatlong box para sa background at ina-allocate mo yung the rest of the boxes dun sa subject. Nag-make sense ba yung sinasabi ko? Or pwede rin, hindi pa tayo ng iba pang example. Sige pa, sample lang pa natin. Ngayon, kapag nasa beach kayo at kinukuhanan nyo si sunset, okay, ito si subject number 2 is yung sunset at yung beach. Kapag ibinaba nyo yung camera, like yung sinasabi ko sa inyo kanina ng ganito, ang magiging itsura niya is ganire. Bababa yung view at more of the sky ang mangyayari. Kapag itinaas mo naman yung camera, ang magiging view niyan is paganire. More of the sun and less of the sky. Kahit paano natin pagbali-balik ta rin, kung hindi nakasentro ang subject 1 at subject 2, is walang kwenta ang inyong picture. Okay? Si subject 1 at si subject 2 ay kailangan nakasentro ng ganyan. Okay? Either dyan or dito. As long as nakasentro sila, wala tayong magiging problema. At ang pinakahuling tip para sa ikagaganda ng ating picturean sa mga kabundukan ay ang tip number 4. I-upload mo, beshi. Para naman kung pipicture-picturean tayo dun sa taas, tapos bago mo i-upload, takaw ng bibilangin. Ano ba na hustisya naman, beshi? Mga kap, okay? Ito quick tip lang,
kapag may kasama kayong photographer, tanungin nyo na, Kap, kailan mo ba ito i-upload? Okay. Para magkaalaman na, para hindi ka na umaasa na pagkababa nyo ay may i-upload niya agad. Kasi meron at meron dyan, buwan. Pasalamat ka kung buwan ha. Kasi meron pa akong mga kilala, taon ang bibilangin bago niya i-upload yung content na kinuha niya. Ang technique dyan para maka-make sure kayo na makuha nyo yung inyong picture, pagbaba nyo sa kabundukan, okay? Akbayan mo na, brasuhin mo na. Kap, na-install mo yung share it o hindi? Share it, mga kap. Pasahan kayo na share it para make sure na yung mga pictures na nakuha niya is magkaroon ka ng kopya at hindi na siya maabala na i-upload yung mga picture mo sa profile niya. Yun na yung pinakamabisang paraan. Hopefully, may natutunan kayo sa ating munting sharing of ideas sa mga tips para sa kagaganda ng ating picturean sa mga napakahaba talaga ng title. Maraming salamat sa panonood. Subscribe to our YouTube channel. Kita-kits po sa mga susunod na Climb with a Purpose. Bye-bye. But if you close your eyes